Gusto ko lang meron akong gustong simulan dito sa naalala nyo before nung unang putok ng itong mga bagong ingay ng isabong. Ay, oo. Naalala nyo yun? Tapos ang sabi ko pass muna ako, hindi muna ako magkokomentaryo kasi una, si Boying na naman ang involved. Ayan, so bida-bida na naman si Boying. So alam naman natin, pagka si Boying nandiyan dyan, ang nakikita mo na kwento sa labas, iba yung nasa likod. So sabi ko, mag-o-observe na naman ako. Kasi sa tingin ko, ito first day naalala nyo yan? Sabi ko, ko-connect na naman ito sa Duterte. O yan. A week after, eto na si Boying. Yun na ang kanyang lyrics. Naratibo. Yun na ang kanyang kwento. Konektado. Konektado na sa PRRD. So, alam natin, lahat ng nangyayari ngayon. Eto, wala ako sa Ako, alam nyo naman, hindi ako talaga kontra ko. Any form ng gambling, ayaw ko dyan. Mapa-legal, mapa-illegal, mapa-online, mapa-actual, ayaw ko ng gambling, wala po tayong kinakampihan. Pero bakit naman pumatak na naman kay Duterte? Pambihira naman. Lahat na lang ata ng bagay ay talagang ididikit nila kay Duterte. So, ito parang desperate move ito ng gobyerno or ni Boying kasi ang nakakaduda rito yung timing. Bigla, 'di ba, natahimik na yan? Yeah. Tapos biglang nag-ingay. Tapos maririnig mo the next thing binibintang na kay Tatay Digong tapos sisisid na sila sa Taal Lake. Parang ridiculous naman 'to, parang totoo ba yan? Kung hindi nyo alam yung kwento, magtataka ka parang Saan diba? nanggagaling? Parang, oo nga. Totoo, sisisid sila sa Taal. Hahanapin nila yan. Di ba parang kalokohan? Pero yan. Yan talaga ang plano nila. So, ikaw, Kati, anong mas masasabi mo dyan? Mas maganda yung alam na plano. Ito may alam to Ako, ang balita lang naman at magtatanong tayo. Napag-iinteresan daw ang isabong business ni Mr. Atong Ang. Naku, malaki kasi Sino kitaan kaya dyan, ang nag-iinteres? Plus the fact, eto lang yan, ako, kasi si Atong Ang, Mr. Atong Ang, nakulong na yan Baga sa sanay na yan sa bakbakan. Yes. Hindi kaya eto na yung magiging katapat ni Boying Remulla. Kasi hindi rin papayag yan. Sa tingin mo, Miss Kat, papalag si Atong kaya? Oo naman. Nakita niyo naman, nag-file na ng demanda. Tapos sila, Boying Remulla, hindi pa nagkakaso. So, baga sa inunahan niya ng mag-file siya ng demanda to prove kung ano man yung gusto niyang patunayan. Actually, na-vlog ko yan kagabi. Panuorin nyo doon sa mga hindi nakapanood yung vlog ko. Ang galing! Hindi lang. Sinabi ko kasi doon na baka mamaya, nagbibida-bida kayo dyan, akala nyo, pinapakita nyo sa taong bayan, concern kayo, yung pala, pinapatay nyo lang ang kompetisyon. Sa tono ni Kati kanina, parang gano'n ang sige nga. Yes, at saka hindi, nagkamali rin Ako, eto lang yung analisa ko Di ba, kinalaban din dati ni Mr. Atong ang dating former president, Erap Estrada. So, hindi yan aatras sa laban. So, kahit anong laban mo pwede, no? Yeah, pwede yan. Especially if this is your kabuhayan. Yes. And ang balita ko, marami rin kaibigan mabuti rin naman, marami rin daw natulungan yung mamang yan. So, let's see. We're not saying na hindi siya guilty, but let's watch at kumain tayo ng popcorn. Pero masasabi ba natin, is it safe to say, Kati, na dito nakahanap ng katapat si Boying? Ako, I think so. I think so. And I hope so. Kasi kahit saan makarating, alam naman natin na si Atong Ang, sabihin na natin, na influential na tao naman talaga Yes. Ang mga kalaban nito talagang may sinabi sa lipunan, yung mga kompetensya sa negosyo. Siyempre, kabuhayan mo yan Kumbaga, yan ang bread and butter mo, yan ang nagpakilala sa'yo sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Hindi pwedeng basta-basta kunin na lang ng iba. Diba? Mahirap yung ganun Kasi, katulad ng mga pogo-pogo dati, di ba? Mga pogo-pogo, pinasara nila yung iba, tapos may makikita ka, may mga nakabukas pang iba. Tapos magugulat ka na lang, malalaman mo kung sino may-ari. Agree. And second to that, si Atong Ang ay negosyante, si Boying Remulla ay isang government official. And remember, in politics, walang
permanente. Walang permanente. You have a power now, Yes. but maybe tomorrow mawala ang pwedeng power mo. mawala. You wouldn't Pero yung know. negosyo nandyan yan eh. Exactly. Yung power hindi talaga nawawala. At ang hawak niya hindi lang hindi lang Cavite. Yes. Hawak niya buong Pilipinas kasi yung business niya spread Yes. out all over Marami the siyang country. nabigyan ng trabaho, Yes. in a way. You So, know? Katis, kung susundan ko yung mga sinasabi mo, si Boying may pinoproteksyonan siyang negosyo laban kay Atong Ang. Tama ba yun? Possible. Hindi lahat posible kasi. Lahat posible, lahat ng angulo pwede nating isipin, especially pagdating dyan sa isabong business niya kasi napakalaki ng involved na nakita at malaking negosyo yan. You know? So, lahat imposible. Di ba sabi nga, if you give immense power to an abusive person, they will always think that untouchable sila. Pag binigyan mo rin sila ng yung immense power, yung ano yan fame, power, and money, right? Pag lahat yan magkakasama, feeling na sikat na sila, feeling na untouchable sila, feeling na dami lang pera. But as always, parang yung usapan natin kahapon, lahat ng leader na nag-abuso, kahit na sino pang hari at reyna sa buong mundo, based on the history of the world history, lahat ng abuso, lahat walang pinuntang maganda. Correct. Kaya siguro gusto pa yung ombudsman, no? Kasi matatapos na dito yung kapangyarihan. Yeah. Kaya pag naging ombudsman yan, 7 years yan. So, yung sabihin, extend ng Yeah. kapangyarihan mo. Ikaw pa yung pinaka-powerful sa Pilipinas. Paano? Hindi naman porke ombudsman ka, hindi ka rin matatanggal. Ayun nga, ang problema. Diba? May rin naman yan, may hangganan lahat. Yes. Pero alam nyo partner, may napansin ako eh. Ano yun? Kasi si RJ, madaldal to. Ay, grabe. Alam ko na. Madaldal nito, sobra Alam ko na to. yan. Nakikinig lang ako na Parang dalawang araw na itong tahimik to si RJ. Yun naman. Bakit kaya? Hindi ko maintindihan. Ano masasabi mo ron, RJ? Hindi. Hindi. Nahiya kasi kayo sa'yo, coach. Yung ano mo daw. Hindi. Ano? Mahirap talaga yan. Mahirap talaga. Nawala tuloy ako eh. Wala nahiya ka, RJ. Wala ka pa. Dati sabat ka lang sabat. Wala hiya, RJ. Nagpapahalata ka talaga, RJ. Anyway. Hindi, ito yung ano kasi, yung order ni, yung ni coach na, yung... Bukopay. Bukopay. Talaga to si coach. Iniisip niya. Pero baka may naibig Masarap ka kasi nasa isip. nagpabili ako ng buko pie tapos Wala. kinalimutan, nagiging absent-minded ngayon to. Ay, doon pa rin talaga to. Bahala ka na dyan. No comment na po ako dyan. Pero alam nyo, yung mga sugal talaga mahirap yan eh. Parang masasabi natin na, alam mo yun, basta pagdating sa sugal, mahihirapan ka talaga dyan. Nawawala tuloy ako. Hindi nakakabuti. Kasi, tingnan mo na. Tingnan mo nangyari. Naumpisan. Kape. Yung sugal nga, yung sinasabi ko, yung sugal, hindi talaga nakakabuti yan. Kahit Tignan mo, magpustahan nayo pa ni tayo. Kati sa akin nandun dito talaga. Malayo na nga ako eh. Kalo. At kung mga part... Yung kanina sinasabi mo. Ano yun? Yung mga partner yung kung may sumisid sa Taal, balak sumisid, meron lumulutang. Yung floating drugs. Pero, Ay, ang dami niyan, ang dami, bulto-bulto. Yeah. At, umabot na nga ng, kung hindi ako nagkakamali, 10 billion na daw na halaga. Nako. Wow. Yung nakukuha na drugs na yan, yung floating. Galing mahuli, Pero ang problema, walang nahuhuling isda. Ang tinatawag nating big fish. Yung mga Yeah. drug lord o yung mga pasimuno. Dealers yung mga- man lang, di ba? Oo, wala eh. Wala tayong nakikita ng ganyan. Puro na lang, droga na lang ang makukuha natin. Well, isa yan sa mga tingin ko, sasabihin sa SONA. Kasi nakukumahog na ngayon. Biruin mo naman, 3 years na. In the past 3 years, hindi siya nagtrabaho. Kumbaga, petiks-petiks, ang ginawa niya lang pambabatikos sa mga Duterte. Tapos ngayong lalapit na yung SONA niya dahil wala siyang masasabi. Eto na, nag-teacher, nagkarpintero, Lahat na. Engineer. nagpunta sa port. Dapat pati pagsisid siya na rin. Para masabi natin na lahat na kaya gawin mo. Tingnan natin, kapag dating ng SONA, malamang lahat yung ginawa niya ngayong panahon na to. At actually, parang last month niya lang ginawa yung mga yan. Yes. Sasabihin niya lahat yan. At sinabi mo yung pagigipit sa mga Duterte, lalo-lalo na kay BP Sara Duterte. Mismo. Si BP Sara Duterte, mga partners, yan talaga target niyan for 2028 election. Kasi alam nila,
alam nila na si VP Sara Duterte ay talagang ito ang mahihirapan silang tibagin. Kung may makakalaban silang iba, kaya nilang gawa ng paraan eh. Pero yung mga Duterte, mahal na mahal ng tao, mahihirapan silang tibagin. Ay, Ngayon nga, yung pinag-usapan natin na pag may nangyari kay PRRD, nako, baka ano yan, mapapaaga ata ang pag-graduate ng mga Yes. mga bangag eh, no? Tapos ngayon, may banta si VP Sara Duterte, nakita ko kanina. Sabi niya, they can drag me to hell, they can drag me to hell, but they will see. So, parang nagbabanta na, pwede mo akong tirahin, pwede mo akong pabagsakin, pwede mo akong balasubasin, pero tingnan natin kung anong mangyayari. Di ba, para sa akin, nagsalita na ako. Parang ayoko dumating yung panahon na sasabihin ni VP Sara Duterte na sinabi ko na sa inyo na huwag niyo akong susubukan. Itinuloy niyo pa rin. Kaya ganito ang nangyari sa inyo. And that's the thing that will happen, I think, the way I see it. Alam mo, tama ka dyan, Master Judea. Kasi remember, ang isang diamante or diamond before siya mag-shine, siya ay isinalang sa matinding apoy. Maraming Init, proseso muna. Diba? Oo. Init talaga. Dumaan ka sa proseso, sa hirap, sa init, rough diamond, bago ka gumanda. Yes. So that's what happening with VP Sara. Yes. Yun yung nakikita ko. Pero sa tingin mo, tama ba yung desisyon ni VP Sara na suportahan si Amy? Mga tanong ni Coach. Di ba? Yun ang sagot ko. Ako na sasagot. Mali. Oo. Ako, mahal ko si VP Sara Duterte, mahal ko mga Duterte. Pero yung suportahan mo pa yan, silang pamilya nila ang nagiging dahilan ng paghihirap mo sa bansang Pilipinas, paghihirap mo sa panunukulan sa gobyerno. Tapos, pero I understand, VP Sara Duterte. Tao lang naman siya eh. May pinagsamahan. Ganun kasi pag mabuting tao ka eh. Correct. Wala masamang tinapay. Minsan talagang mabubudol ka. Pero, mabubudol mo ako, pero hindi na mangyayari. Yung dati na nangyari, na ginamit mo na ako. Ang dami kaya nabudol. O, tinan mo. Oo. Ngayon, parang nabudol na naman. Tahimik na naman si Amy. Tahimik na naman. Wala na eh. Hindi, yun yung sinasabi ko, kulang na kulang. Parang everything is a show. Yung Yes. itim, yung nag-hearing siya, I appreciate it. Pero nasaan? It's not even online. Wala. Diba? Oo. So bakit hindi mo i-file doon? Pwede naman yun hindi authenticate eh. Diba? Para magkaroon ng Basta yun ma-seal yun. o maging makatotohanan ng kanyang ginawang parang hearing. ino-notary mo para Parang ipaano niya doon, no? Then, ako, okay lang sa akin sana na suportahan kung before suportahan, may nag-deliver ng aksyon. I mean, kunwari, may nangyari talaga na maganda for PRRD. Ganun. Pero wala ngayon talaga. hindi. Kaso wala eh. Ayaw. Ano ba sinabi niyo nandun Mega. sa The Hague? We will bring PRRD home. Hindi lang yon. Oo. At saka, Amy, alam mo na merong na-detain sa Amerika. Yes. Kinuwento mo yan. Ba't hindi mo sabihin? Ayan. Diba? Yun. Oo. Sino Yari yan? ka. Sino yan? Oo. Sino yung na-detain na yan? May Sino detain yan? sa Amerika? Hulaan ko kung sino yan. Sino? Babae yan? Babae. Tuyot? Oo. Ayun, drama na. Hanggang doon na lang. New Yorker? New Yorker? Kuno. Ako yung New Yorker. Ako yun eh. Ako yung New Yorker. Pero wala ako talaga believe dito. Ewan ko naman sa iba, well, anyway, ayoko naninisi, pero ewan ko naman, ang hilig nyo namang pagpabudol kasi ginawa nyong libangan niyang pagpapabudol. Mamaya sasabihin na naman ng Banateros, we told you so, hindi na kayo nakinig eh. Tama, di ba? Oo, tama. Yung mga sinuportahan natin, nagpe-perform. Lahat ng sinuportahan namin, as you can see. Yes. Isko Moreno, look at Tignan mo si Isko Moreno, ang daming ginawang tanga. Isipin mo, Ang daming mayor na ginawang tanga ni Isko isang Moreno. araw lang, Oo. yung parang basurang Maynila, linis. Malinis na. Correct. Parang 5-star hotel kayo. Samantala, umikot ka sa ibang lugar, makikita mo yung mga drainage nila, puro mga basura and all that. Grabe si Mayor Isko Moreno. Grabe si Mayor Isko, grabe si PRRD. Tapos grabe si BBM. Sobrang grabe. Walang ginawa sa Pilipinas. Ang daming maling ginawa. Ang daming maling Marami ginawa. naman mga mali. Ayun, di ba? Di ba? Katulad ng flood control. But anyway, going back to The Hague,
May komento ang isang dating palace official matapos magbigay ng huling habilin si dating Pangulong Rodrigo Duterte, si MJ Mondihar sa report. May huling habili na sa pamilya si dating Pangulo Rodrigo Duterte na ngayon ay nasa ICC detention facility sa the Netherlands. Ito'y sinapubliko ng anak niyang si Vice President Sara Duterte. Ayon kay VP Sara, cremation ang request ng kanyang ama kung ito'y namaalam na. At kung sa Netherlands man siya mamatay, ay huwag na raw iuwi ang kanyang katawan sa Pilipinas. Para sa Duterte supporter at dati nitong spokesman na si Attorney Harry Roque, nakababahala sa milyong-milyong taga-suporta ang nasabing habilin. Alam naman namin na ang dami nagmamahal kay Tatay Digong at there's no point na ma-concern yung mga supporters si Tatay Digong kung sasabihin natin na medyo hindi okay ang lagay ni Tatay Digong. Para kay Roque, isang international lawyer at tagapagtanggol ng mga polisiya noon ni Duterte, walang crimes against humanity ang drug war ng dating administrasyon at may kakayahan ng justice system ng Pilipinas na dinggin ang mga reklamong ito. Sa pagkakakilala ni Roque kay Duterte, saad ng former palace spokesman na ito ang dinaramdam ngayon ng dating presidente. Pero nanggaling na rin kay VP Sara, no, na naghuling habili na siya. At talaga naman pong nung sinasabi niya yan, nais ko maiyak. No, dahil alam ko naman talaga na masama ang loob niya. Alam ko na napakalungkot niya ngayon. Alam ko na hindi niya matanggap ang naging kapalaran niya na husgahan ng mga dayuhan. Si Roque ay pabalik-balik sa ibang bansa sa pagtuturo at pag-aaral ng international law. At ngayon, humihiling siya ng asylum sa Europa dahil sa paninindigan nito sa mga Duterte. Isa si Roque sa mga personalidad na naghahamon kay Pangulong Marcos Jr. na magpa-drug test, pati na rin sa pagtuligsa sa mga polisiya ng kasalukuyang administrasyon. Git ni Attorney Roque, hindi niya pinagsisisihan ang patuloy na pagsuporta kay FPRD. Kahit ngayon, ay isa siya sa mga nagsasakripisyo sa ibang bayan upang hindi makitil ang kanyang kalayaan sa pamamahayag. Alam ko kung gaano kahalaga na at least yung mga huling araw ng isang tao ay naroroon sa kanyang lupang sinilangan. So kumbaga, the cat is out of the bag. Naghuling habiling na po si Tatay Digong. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News. Ayun mga partner, ako talagang bukod doon sa, alam naman natin, talagang medyo delikado yung sitwasyon ni PRRD. Alam natin na PRRD, simula pa yan sa pagka-mayor, sanay na yan ng maraming tao. Tapos biglang ganon. Nawala naman siya talagang ginawang maling o illegal. No? At kahit let's accept yung argumento ng iba, dapat dito siya tinatry sa bansa natin. No? Kaya, alam mo, kayo, pag may masamang nangyari kay PRRD, makalusot man kayo sa batas ng Pilipinas, definitely hindi kayo makakalusot sa batas ng Diyos. Whatever you sow, you will reap. Ano man ang tinanim ninyo, aaniin ninyo. Pag kayo, malaking ano po to malaking kasalanan po yan na gagawin nyo sa isang matanda na tao, sa isang matandang inosente na nagsilbi sa ating bayan. Hindi natin alam, baka mamaya mangyari sa pamilya nyo yung nangyari, yung ng abuso. Kasi lahat kayo tatanda tayo. So kung ikaw ay hindi ka marunong rumispeto sa matanda, at dahil ginagawa mo ito, dahil ikaw ay may pinangakuan ng kapalit na pera, pinangakuan ng kapalit na posisyon, o may pinangakuan ka ng kapalit na pabor, tatanda ka rin. Babalik sa'yo lahat ng kasalanan mo. Kaya, alam nyo, itong mama na ito, nagsilbi sa atin ng taus-puso. Nilinis niya ang kalsada natin laban sa mga adik. Nilinis niya ang kalsada natin laban sa mga komunista. Tapos ito, ibabalik natin. Kaya alam mo, walang pagpapala itong bansa na ito. Kasi yung gumagawa ng kabutihan, yun ang idinidiin natin. Huwag niyo pong bibiruin yung sitwasyon ni PRRD. Tandaan po natin, 80 years old na to. So, hindi maganda to, partners. Yeah. Kati. Iiyak na naman ako. Pinaiyak. Sige, iiyak mo yan. Ako gusto ko lang pasalamatan. Thank you so much, President Duterte. Kasi kaya ako ganito, matapang ako, pero iyakin ako. Palagi ako umiyak, diba? Kasi, victim ako ng drug addict So yung ginawa niya,
for our country. Some people will never understand. And most especially mga against sa kanya. Kasi hindi kayo katulad namin na naranasan namin kung ano yung suffering na maging biktima ng addict, ng criminals, abusive people. So, he doesn't deserve it. Gusto ko lang magpasalamat for 6 years na nagsilbi ka po. You did great. And you know, sabi ko nga, ang ganda-ganda ho ng ginawa niyo. And alam ng Diyos yung tamang ginawa niyo. Bilang Pilipino, kayo, wag yung i-deny yung naranasan natin na safe, yung feeling natin napakaligtas. Kahit galit kayo sa kanya, wag yung i-deny kasi yun ang katotohanan. Naging safe tayo for 6 years. Hindi perfect, pero the safest ever na na-feel natin nung panahon ng isang leader na may umupo. Yun lang, gusto ko lang siyang pasalamatan. And alam ko yung Diyos hindi niya pababayaan. And alam ko, ibabalik ng Diyos siya sa atin. Yun lang po. Pasensya na. Talagang ano lang. Medyo emotional si Ate Cathy, pero we understand you. Alam nyo, I think na si Marcos talaga is yung alam mo yun na napikon. Kumbaga nasaktan ng todo patungkol dito sa siyempre in-expose siya ni Pangulong Duterte, di ba? Sabi niya, may presidente tayong bangag. Ngayon, ang tingin ko diyan si Marcos gumaganti. So, nagalit siya nainis siya, napiko, nasaktan. Alam niyo kasi pag kinakain ka na nung galit mo, hindi mo na alam kung tama pa ba yung ginagawa mo. Alam mo pa ba yung ginagawa mo na, nasa mabuti pa ba ako? Nasa mali na ba ako? Nasa hulog pa ba? Oo, basta pag galit ka, yung gusto mong gawin, gusto mong gumanti, gaganti ka. Ngayon, ang tingin ko dito, ganito yung ginagawa ni Marcos. Talagang ginagantihan niya si Pangulong Duterte dahil dun sa pagpapahiya sa kanya. Yes. Di ba? Okay lang sana Nandiyan ka na nakaupo At hindi ka naman mananalo kung hindi dahil kay VP Sara. Yes. Tapos ginon mo yung tatay. Malaking malaking katarantaduhan talaga yung ginawa mo. And tignan nyo yung tapang ni Pangulong Duterte. Alam niya na may naghihintay sa kanya sa airport ng mga pulis para huliin siya. Pero bilang isang, alam nyo yun, lawyer, prosecutor, alam niya yung tama Kaya hinarap niya. So, siguro, hindi expected ni Pangulong Duterte yung idala siya dun sa dahig. Kasi alam niya na once na Pilipino ka, dapat ito kalitisin sa Pilipinas. Hindi niya ine-expect siguro yung part na papasakayin siya sa aeroplano, papadala siya doon. Yun yung parang okay lang, litisin niyo si Pangulong Duterte dito. Kung meron, wala nga kayong ebidensyang may pakita. May mga witness kayo, puro laway lang naman ang sinasabi. Pero nasa ebidensya, ang palusot niyo, winasak. Paano wawasakin yan? Paano wawasakin ang ebidensya? Diba? Kung may ebidensya kayong hawak, paano mawawasak? Paano makukuha sa inyo? Kung kayo ang may hawak diba? Paano nila mawawasak? Paano mawawasak ng mga Duterte? Especially, si VP Sara, madaming ginagawa. At ang mga si Pangulong Duterte, nasa ibang bansa, nasa daig niya, di ba? Paano nila mawawasak? Ay na malaking tanong dyan. Ewan ko dito kay Remulla, kung saan niya na, wala ka na bang ibang masabing palusot? Kaya winasak na lang ang ebidensya? Kaya mo nasabi yan? Hindi wala lang talaga kayong mapakita. Kaya yan na lang ang masasabi nyo. Kung ikaw, Marcos, kung may gusto mong meron kang gawing tama, kahit isa lang, dali mo sa Pangulong Duterte dito sa Pilipinas, pauwiin mo. Kahit isa lang, okay na kami dyan. Yan na lang. Kasi ang dami mo ng kasalanan ginawa. Ang dami mo ng kasalanan. Kasinungalingang pinakalat. Di ba? Puro na kayo pambubudol. Puro na kayo katarantaduhan. Wala na Pauwiin mo na lang si Pangulong Duterte, baka gumanda pa ang tingin sa inyo ng mga Pilipino. Gumanda, pero hindi na dapat magpapudol. Tsaka partner, hindi ko nagustuhan yung sinabi nitong si Claire na parang pinagtatawanan niya pa ito. Sasabihin niya na mag-exercise na lang. Medyo... Diba? Claire, matindi ang sinasabi mong yan. Wag sana mangyari sa'yo. Pero doon mo marirealize pagka nangyari na sa pamilya mo na may isang matanda at inaapi, ginagamitan ng kapangyarihan,
at wala namang talagang ginawang masama, tapos ganyanin pa na ipipiloso po mo. Diba? Sabihin mo na lang mag-exercise. Mas kailangan niya mag-exercise. Oo. Yun din nasa isip ko. Kasi mukha na siyang drum. Correct. Ewan ko dito kay Claire, parang wala na talagang ano. Na ano na lang. Ngayon natin na patunayan yung mga sinabi ni PRRD. Walang alam, may bagahe, di ba? Weak. Yeah. Ano nangyayari ngayon? And eto patunay, buhay na testigo na this family is vindictive. Yes. Vindictive mapaghigante. Pero hindi sila naghihigante na sila mismo. Gumagamit sila ng ibang tao para maghigante. And that's what they're doing right now. Yes. I-impeach nila si VP Sara Duterte kasi si Duterte eh. Duterte, tingin nila sa mga Duterte talaga kalaban. At sa mga kaalyado ng mga Duterte kalaban. Kaya nga, eto, gusto nilang ma-impeach si VP Sara Duterte. Pero, habang patuloy ang usapin tungkol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, nagbigay babala ang isang ekonomista na maaaring maparalisa ang ekonomiya ng bansa kung puro pamumulitika ang aatupagin ng Marcos administration sa halip na tugunan ang mga pangunahing programa para sa mga Pilipino. Si Paul Montibon sa report. Napapansin na ng maraming ekonomista ang mabagal na takbo ng ekonomiya ng bansa sa loob ng 3 taon sa ilalim ng Marcos administration, at habang abala ang ilang mga politiko sa usapin ng impeachment, nananawagan ng isang ekonomista na si Professor Astro del Castillo na bigyang pansin ang epekto nito sa ekonomiya ng bansa. Anya, tuwing may krisis pampolitika, naaapektuhan nito ang merkado, ang kumpiyansa sa mga investor at iba pang mga programang pang-ekonomiya. Impeachment, it's a drag. Definitely. Any political uncertainty is not good for the economy. No? Wala na tayong political bias. Ang sinasabi lang natin, every time na may kaguluhan sa politika at ang gobyerno ay nakafocus sa politika at nahuhuli ang ekonomiya, hindi ito maganda sa bansa. Bagamat nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na hindi nito prioridad ang pagpapatalsik kay Vice President Sara, pero bigo naman nitong pigilan ang mga hakbang ng Kongreso laban sa pangalawang Pangulo. Punto pa ng ekonomista, kung mananatiling nakasentro ang administrasyon sa pamumulitika, imbes na sa mga reformang pangkabuhayan, mahuhuli ang Pilipinas kumpara sa mga karatig bansa pagdating sa ekonomiya. Ang worry lang natin, yun nga, may iiwan ba tayo? May iiwan tayo kung nakafocus pa rin ang gobyerno sa politika instead of the economy. Maiwanan pa rin tayo kung mas madami pa rin tinatayo na bahay kaysa tinatanim na palay. No? Kaya nga sinasabi natin, sana mag-focus talaga ang gobyerno. May aksyon na maayos, na mabilis sa power and energy, lalo na unahin ang agrikultura para mas mura talaga ang pagkain. Bukod sa ekonomiya, hindi rin anya malayo na lumala ang problema ng kriminalidad, kahirapan at iligal na droga. If nakafocus sila on how to hold on to power, no? Focus on politics rather than the economy, then ganyan ang mangyayari. Manganganak ang tataas na naman ang poverty level, dadami naman ang crimes, no? Babalikan naman tayo doon sa cycle na magagalit na naman ang taong bayan, no? Giit pa ni Del Castillo, mahalaga sa nalalabing 3 taon ni Marcos Jr. ang muling pagbabalik ng atensyon sa ekonomiya dahil ang tunay na pagsisilbi ay makikita sa mga konkretong hakbang na makakapagpagaan sa buhay ng mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Nag-uulat Paul Montibon, SMNI News. Grabe. Ako hindi na ako naniniwala na magpo-focus sila sa nahuhuling 3 taon magpo-focus sila sa ekonomiya. Baka magpo-focus sila sa pagnanakaw. Ayun. Yeah. I mean, ito alam nila this is their last 3 years. No? So totoo na ito. Imposible. Kasi marami na, dapat dati niya sinabi ang flood control projects, marami na silang binabanggit na hindi naman talaga nagkakatotoo. And it's very, very obvious. It's public knowledge na talaga namang pamumulitika talaga ang focus nila. So, hindi ako nakikita ng pagbabago dyan. Pero kanina, partner, nabanggit mo yung masyadong mapaghiganti ang Marcos. At kanina, nabanggit ko na sinasabi na nung tungkol din sa nawawalang sabong, baka naman sa susunod ikokonek kay Duterte. Nangyari, di ba? Ngayon, meron ako sasabihin sa inyo. Ito, kayong humusga. Kasi meron po akong nakakausap.
Hindi ko na lang babanggitin kung sino, posibleng congressman, o posibleng kung sino man. No? Hindi ko alam kung ito'y totoo. Kayo mag-confirm. Na humihina na daw etong si Tamba dito sa Congress. And very possible na mapalitan ito bilang speaker. Pakte ka diha. Ayan. So maganda ito kung ang magiging Senate President ay si Cheese at iba. Ako sa tingin ko between Chanco and Tamba, mas okay na sa akin si Chanco kasi siya nagbulgar eh. Correct. At pag nakapaupo ito si Chanco, malamang-lamang ibubulgar niya pa kung alam niya yung Kung ano pa yung alam niya dito kay Tamba. Ito lang, possibility. Sinusundan ko lang yung sinabi ni Chanco kasi ang pagkakaalam ko dito, ang sabi ay pakitang tao na lang daw yung yung malakas, 'di ba sinasabi na may 200 plus na pumirma? Kasi ginagawa daw pala diyan. Pag bagong pasok na congressman, ikaw ito pirma ka. Suporta kay suporta. So syempre ikaw bagong congressman ka. Pirma, ganun daw. Pero antayin po natin. Malay natin sa SONA magkagulatan. Hindi natin alam. Hindi siya ang maging House Speaker. Ako sa tingin ko lang naman, Okay, sa tingin ko lang. Kaya nga sinasabi ko yung mga nababalitaan kong kwento. Baka may alam kayo or what. Pero balikan natin yung binanggit na ang Marcos ay may paghiganti. Ako, naniniwala ako. Tandaan nyo ito, sasabihin ko, at least narinig nyo rin. Gaya nung sinabi ko na i-connect nila kay PRRD. Tandaan nyo ito, sasabihin ko. Tamba, ilalaglag ka rin ni Marcos. Agree. Abangan mo yan. Alam mo, ako naniniwala ako dun sa sinasabi mo na, di ba, yung PCCI nga, yung Philippine Chamber of Commerce and Industry, nag-react na. Nagsalita yung presidente nilang si Yunina Mangio about dun sa national budget natin na 6.325 or 26 trillion na masakit man daw sabihin, pero ang katotohanan, ang national budget ay nagiging source ng pagkorupsyon at pagnanakaw. So para ang isang grupo ng business industry or group of business people or businessman na umaaray na sa mga ganyan. Ibig sabihin ay talagang naapektuhan na din sila. And, kung iisipin mo, baka etong banat nila dito sa mga Duterte, mga ginagawa nilang mga issue, kaya wala tayong nagagawa kahit na ang laki ng ating national budget, wala tayong na-achieve or nakikitang kanilang ginawa. Because yun talaga yung purpose nila. I-hype ng i-hype, gumawa ng issue, mawala tayo ng focus. Sa likod pala neto, ang ginagawa ng lahat is magnakaw lang. Diba? When you try to think about it, ganun nangyayari na eh. So they keep parang tong pelikula, diba? Na ang ginagawa nila, gawa ng problema ng mga Duterte, sinisiraan, tapos sa likod, hugot lang sila ng hugot. Yes. Nasaan ngayon ang ating saan ka nakakita nagbenta tayo ng gold reserve? Diba? Yun lang. Yun yung tama ka doon, Coach Ollie. Kaya sila ngayon takot yung mga investor natin na mag-invest dito sa Pilipinas. At hindi lang yun, pati yung mga foreigner na gusto magbakasyon dito, natatakot eh. Kasi, biruin mo naman, si Pangulong Duterte na sikat sa ibang bansa, ginano nila. Magtataka sila, bakit ganun? Kunyari ako, from sa bansa namin, sa Italy. Sa Italy, no? Bansa nyo. Uuwi ako dito sa Pilipinas. Pwede. Italian naman yung Uuwi ako dito sa Pilipinas. Hindi ako uuwi. Bakit? Kasi, imbis na magbabakasyon ka, parang, alam mo yun, hindi ka mapapanatag. Kasi, mas lalo ka ma-stress. Kasi, krimen, nagkalat yung droga, di ba? Tapos yung gobyerno, corrupt, hindi na muna pupunta dyan. You don't feel safe. Oo. Kahit maganda yung Pilipinas at isa ang Pilipinas sa di ba, ang mga foreigner gustong-gusto ang mga Pinay. Natin. Yes. We serve kasi parang kasi submissive. Alam mo yun, yung pag Pinay kasi masipag, maalaga. Alam niyo, meron akong kwento ko lang muna. Sige. Meron akong kakilala na nagkukwento siya, yung kapatid niya nakapangasawa ng Canadian. Di ba tayong mga Pilipino, pag nagiinom, yung mga lalaki, pag sinusundo ng asawa,
nagagalit. Huwag mo ako sunduin, nag-enjoy ako ngayon. Yung Canadian naman, pag sinusundo siya ng asawa niyang Pinay, naiinggit yung mga kainuman. Kasi, yung Pinay, nag-aalala dun sa asawa. Alam mo yun, yung mga foreigner na Gustong-gusto nila. Gustong-gusto nila yung mga Eh, Pinay kasi ikaw ba personal? Gusto mo? Ikaw, gusto mo ba yung sinusundo ka ng asawa? Habang nagiinom? No comment about Hindi, pero totoo yan eh. Kasi Filipino talaga we serve, diba? Kaya nga pag foreigner, kasi pag nasa abroad ka, they wash inuhugasan nila yung sarili nilang mga labada, yung kanilang plato. Tapos, hindi pwedeng nagsisilbi masyado ang asawang babae. Yes. Dito talaga, tayo, Babae caregiver, nurse, Lahat. yayay. lahat Alam mo yun? Kaya, Maalaga. mapapaisip ka na, yung mga foreigner, imbis na, alam mo yun, lalo na yung mga retired, siyempre gusto nila mag-asawa ng Pinay, tapos dito naman irahan. Correct. At, ayaw na nila. Tsaka na lang siguro kasi delikado eh. Pag iba na ang presidente. May singer, Pag-iba di ba, na na sikat na nagstay dito sa Philippines? Lalaki, babae? Lalaki. Singer. Singer na sikat na kapag-asawa siyang Filipina. Ay, oo, yung nasa probinsya Yes, na nagkaka-video-video yes. okay sila. Yes. Ay, oo. Dati pa yun. Dati sikat siya dati, di ba? Tapos dito ngayon, na siya nag-base. Black Eyed Peas. Iba pa yun. Pinoy yun eh. Matanda na, I forgot Pinoy yung yun. pangalan. Parang may ano siya, Westlife ata yun eh. Hindi, meron Member pa. siya ng Westlife. Parang ganon, Oo, oo. hindi ko Matanda nakalimutan. na. May edad na. Parang kay dadan mo, Inabot. yung mga nasa mga 55. Joke lang. Yeah. 29 pa lang yan si Kosoli. But anyway, going back sa ating topic, no, dito kay Bongbong Marcos Jr., wala tayong maasahan talaga eh, no? Wala. For the next 3 years, ako hindi na ako umaasa eh. Kasi they should have done that 3 years ago. Yeah. Dapat ngayon, may nakikita na tayo na konting Yes. pagbabago, konting improvement ng Pilipinas, pero wala eh. Wala. O yung utang natin, palala ng palala. Naalaman ko na yung utang natin, noong panahon ni Pangulong Duterte, nasa 60%, we have 60% yung tinatawag na ratio. Ngayon, nasa 70 na pala. Wala naman tayong pandemic. So, yung utang natin, palaki ng palaki, pero walang napupuntahan. Wala tayong makikita infrastructure, wala tayong nakikita umuunlad na Pilipino, wala na tayong nakikita naiaahon nila sa buhay. Correct. So, for the next 3 years, I don't think they can do something. Buti sana kung isang household lang yan. Yeah. Ang hawak nila ay buong Pilipinas. Correct. Napakalaki niyan. Yung execution ay medyo matagal. Yeah. Dito nga sa isang barangay bago dumating yung funds, aabutin ka ng taon, di ba? Yeah. Sa buong bansa pa kaya. So Correct. medyo mahihirapan na tayo. Ang gagawin na lang netong mga to, tulad na pag-i-impeach kay VP Sara Duterte, wala na silang gagawing iba. Kasi wala nga talaga silang maalam. Wala. Naalala mo nung Wala silang magawa. nasa Davao tayo, nung meeting tayo, kasama natin yung mga vloggers, PRRD doon sa bahay ni Sir Bong. Nagtanong ako doon, di ba? Nagtanong ako, PRRD, sa sitwasyon natin ngayon, nakakatulad lang sinasabi mo, meron tayong presidente na weak, may bagahe, at walang alam, sa tingin mo uunlad ng Pilipinas. Yun ang tanong ko, exam ko eh. Kapag isip si PRRD, hindi. Kasi dapat ang namumuno sa bansa yung malawak ang karanasan. Dapat yung pinagdaanan mo, lahat ng mga bagay-bagay para maintindihan mo lahat ng nangyayari. Correct. Dapat makibagay sa mga mahirap, alam mo makibagay sa mga drogista, sa mga adik, sa mga kriminal. Dapat alam mo. Kung matatandaan natin, si PRRD, lumaki siya sa ganun eh. Correct. Lumaki siya na kasama niya mahihirap. Lumaki siya na kasama niya mga kriminal, pinapakain pa niya ng papel. Mga drogista, Yes. kasama niya. At kaya nga nakakapagkwento siya eh. And that is the reason why maganda yung pamamalakad niya sa bansa. Kasi lahat ng klase ng tao, kaya niyang basahin, kaya niyang pakisamahan. Correct. At yung problema ng tao na yan, kung mahirap ka, ang problema mo pagkain, bigyan ng pagkain, alam niya kung paano susolusyonan. Tama. And ano natin ngayon, ang kasalukuyang gobyerno, wala silang alam. Sabi mo nga, ang alam lang nila maghigante. Mag-party-party, maghigante, gamit ang ibang tao. Kasi yun ang pinagdaanan nila eh. Tama. Yun ang kinalakihan nila na buhay. Yes. Iba sa buhay na kinalakihan ni PRRD. So let's make myself an example. Ako, binenta ko na lahat eh. Pinakamurang bagay sa mundo, pinakamahal na bagay sa mundo. Nagbenta ako ng turon. Nagbenta ako ng banana queue. Nagbenta rin ako ng mga mamahaling kotse. Nagbenta rin ako ng mga mamahaling na bago na ginagamit mo. Nagbenta ako niyan. Naging sales agent ako. Now,
kung may problema isang customer regarding sa hinahanap niya, alam ko na kung paano o ano ibibigay ko sa kanya. At ako bilang ako magiging customer ngayon, kung ako, nag-insist ako na ihahatid kita sa sasakyan mo sa parking, gibit-bitin ko yung mga daladala mo, ang ina-expect ng sales agent nun, bibigyan mo siya ng tip. Bibigyan mo siya ng tip. Yun. Which is, alam mo na yun dapat. Service Alam mo yun dapat. Bakit ko nasasabi yun? Kasi pinagdaanan ko eh. Yeah. Ini-expect ko yung pag hinatid kita, bibigyan mo ako. Yes. Ganon dapat. Napakasimple. Kuha mo. Yes, Napakasimple. yes. Kaya nga ngayon, wala tayong mapupuntahan. Kasi ito ang mga hinahandle nilang problema, hindi naman nila napagdaanan. Hindi. Kaya, ang pinakamagaling sana na ginawa ng administrasyon natin ngayon ay yung kumuha sila ng mga dekalibre ng mga advisor, mga secretary, para matulungan siya. Agree. Kasi nga, hindi naman siya ganun kagaling. Kagaling. Katulad nga sinasabi ni Pierre Ardi, may bagahe, walang alam, tsaka weak. So, doon tayo nagkakaproblema ngayon. Kaya itong 3 taon na ito, medyo mahihirapan tayo dito. Dahil tayo, alam natin, tayong mga nandito, mga supporter tayo ng mga Duterte, tatargetin nila talaga ang mga Duterte. Pababagsakin nila sa ayaw natin at sa gusto, yun ang gagawin nila. Hindi sila magmamalasakit sa taong bayan. Kasi, unang-una, hindi naman natin talaga nakita yan. Hindi sila nagmalasakit kahit kanino. Nagbibigay sila ng tulong. Pero yan ay mga parang band-aid solution at pakita tao, photo ops lang eh. Pero may connection yan sa ano, maputol Sige, kita, no? brother. Merong connection yan dahil ngayon, itong naman si Risa, yung paborito natin, nagreklamo sa DOJ. At sumabit siya sa patibong ni, naalala nyo, hinahamon siya ni Atty. Topacio. Oo. Ngayon, isinama niya. Oo. Maling-bali doon si Risa. Kasi maglalabas na to. Anong komentaryo nyo patungkol dyan? Well, again, di ba? Sabi ko nga, parang si Alias Rene yan. Hindi naman yan magsasalit, maglalakas ng loob kung wala silang mga hawak talaga. At naghamon pa si Atty. Topacio. So, like yesterday, I am saying good luck. Yun. Think about that. Alam mo, excited ako dito eh. Kasi alam mo yun, si Atty. Topacio, small pero ano yan, terrible. Yes, small but terrible yan. Siguro, hindi yan magsasalita, yung kagaya nga ng sinabi mo. Hindi yan magsasalita ng ganyan kung wala yung pinangahawakan. Yes. At hinamon nyo nga, sige, hindi na tayo bago dyan kay Senator Risa. Gawain niya na yan. Yes. At marami tayong alam patungkol dyan. Sinama niya doon. Sige, kasuhan mo ko. Ayan, eto na. Abangan natin yung mga susunod na Marami kabanata. tayong aabangan. Kung ano mangyayari dito kay Risa Ontiveros. Kasi iniwan na siya ng mga kasama niya. Next year? Samahan niyo ako next year? Next year, tapos iniwan siya. Mag-isa na lang siya ngayon. Marami pala tayong aabangan. Abangan natin yung si Atong Ang versus Remulla. Ngayon. Abangan natin Topacio versus Risa Ontiveros. Diba? Pero ako sa akin, regarding doon, Coach, sa tanong mo, hindi ito itutuloy ni Risa. Ito, pananakot lang siguro ito para hindi na siya i-content ng mga vloggers. Hindi na siya mapag-usapan. Ay, nagkakaso ito. Matatakot kami dito. Ulul, matatakot sa'yo. Pero sa tingin ko... Na-content ko yan, bro. Partner, na-content ko yan. Na sabi ko, akala mo matatakot kami mga vloggers sa inyo. Mas lalo kaming Mas lalo kaming gaganahan. 650,000 views na. Yun kaya sinasabi ko, bring it on, Risa Ontiveros. Yan ang sinasabi namin sa inyo eh. Pero sa tingin ko dito, ito bluff lang to eh. Kasi, pag ito, pinimbestigahan, nagkaroon ng hearing, magkakalabasan ng baho eh. Yes, magkakalabasan ng baho. Dahil ako, naniniwala ako na ito si Risa, ugali na talaga niya yun. Abogado na mismo nagsasabi. Kaya nga, yun, kinasuhan niya si Atty. Topacio, dito din malalaman. Ito, labanan na to ng kredibilidad eh. Yes. Kredibilidad. Uso ngayon yan. Ito kung kaya ibangon ni Risa Ontiveros yung kanyang credibility. Yes. And at the same time, kung kayang i-maintain ni Atty. Topacio ang kanyang credibility. Yes. Laban yan, maglalaban yung dalawa. Of course. Paano to? May the best of men, women win. Who prove. Hindi, alam mo kung bakit? Masakit ang puso ngayon ni Risa. Bakit? Iniwan eh. Binasted ng dalawang diba? kasama. Ganyan lang mga babae pagka naiiwan yan sa ere. Excuse me, hindi pa ako Hindi lang. Ang taray. Diba? Pag kung ano-anong naiisip.
Okay din eh, kasi may kumukontra pag sinasabi tayo. Huwag ka basta-basta. Di ba, asang-asa siya na Yeah. kakampi niya si Kiko, asang-asa siya na kakampi niya si Iba. Senator Kiko, si Senator Bam. Tapos, Si Senator Laila. akala niya kampi niya rin si alias Rene. Ngayon, nilalaglag na siya. Yan. Masakit, nasasaktan to si Risa. Well, again and again, this is all politics. Eto, partner. Baka sabihin nila, nagtichismis lang tayo, ano. So, i-play natin yung sinabi ni, yung regarding dito kay Karen para may idea yung ating mga kababayan kung ano yung pinag-uusapan natin. Bring it on. What's your reaction to alias Rene recanting his previous statements against you, your father, and Pastor Kibuloy, and now he allegedly said, or actually stated na binayaran siya ni Senator Risa Hontiveros, ma'am? Yes, that is a very serious accusation, and it should be answered clearly kung ano ba talaga ang nangyari, and kung sa tingin ni alias Rene na dapat siya ay mag-file din ng kaso, ay dapat gawin niya din yon para nasasabi niya yung totoo sa loob ng korte at nakakasagot din ng maayos yung mga akusado sa loob din ng korte. Nabasa ko na yung affidavit niya bago pa man siya lumabas publicly, no? In fact, merong mga nakalagay doon na nakasama niya ang mga witnesses ng ICC doon sa isang bahay kung saan siya pinatira ni Senator Hontiveros. Is that a reason for concern po na allegedly tanim ebidensya, tanim testigo, tapos meron siyang mga nakasama rin ng mga testigo na dadalhin dito sa ICC na posibleng tanim testigo rin? Oh, yes. Of course. Oo. In fact, sinabihan ko din ng lawyer ni President Duterte na meron nga gano'n na statement yung witness against Pastor Kibuloy na ngayon ay nagsasabi na hindi totoo yung mga sinabi niya. Sinabi niya na nakasama niya sa tirahan mga witnesses ng ICC. Yung partner. Nako, Sunog. may iba pa pala. Alam mo, ibig sabihin niyan, Cathy? Kalat na yung USB. Kalat na. Huwag nyo nang hanapin. Hindi kasi ito ano sinabi niya? Concerned dito si Risa, sabi niya, naku-curious ako. Sabi niya, bago pa lumabas si alias Rene, alam na ni BP Sara yung affidavit. Si BP Sara nagsabi yan, hindi ako ha. So, ibig sabihin, may alam si BP Sara Duterte. Baka hawak na ni BP Sara yung yung pinagbibintangan ni Risa Hontiveros, mali. Si BP Sara may alam mo. Tsaka hindi ka na dapat ma-curious dyan, no? Bakit ka pa ba-concern kung paano nalaman ni BP Sara o hindi? Ma-concern ka dyan kung ano pa ang ilalabas na hawak na ebidensya. Yan ang problema mo. Dahil si Atty. Topacio, hinahamon ka nga So maraming hawak na ebidensya yan. Patong-patong yan. Ako naniniwala, lagi ko sinasabi, kahit sa vlog ko, hindi lalabas yan si alias Rene na walang hawak. Totoo At yan. malawakan ito, partner. Kasi hindi lang si alias Rene ang binahay ni Risa. Agree. Pati pala, mga witnesses ng sa ICC. Paktay ka diha. Sino ba ang involved sa pagpapakidnap? Di umano dito kay Tatay Digong. So, ibig sabihin, malawakan to sabwatan Connect the dots. para idiin talaga ang Duterte. Dahil sama-sama sa bahay ang mga witnesses. Bahay. Di umano, according to alias Rene, Risa Hontiveros. Nako, magandang tingnan yan. Paano kaya? Honti na lang. Honti na lang. So, paano kung may video si si alias Rene? Paano kung may selfie siya sa mga witnesses? Alam mo, because they live together. Hindi, kasi ito mukhang meron, Miss Cathy. Kasi handa daw siyang maglabas ng mga ebidensya laban kay Risa Hontiveros. Partner. Na kay Rene ang USB. Nako po, huwag nyo nang hanapin kay Miss Cathy. Ipinasa na kay Rene. Sabi ko kanina po Ipinasa na kay Rene. Kayo naman. Ano yan, karma? Karma. Karma na yan kay Risa. Kasi biruin mo, simula pa lang nung
pag-upo ni Marcos, banat na siya, actually 2016 pa nga lang labanat na siya sa mga Duterte. Pagkatapos kang itulungan ng mga Duterte, ganyan ang gagawin mo. Tatarantaduhin mo, kung ano-anong sasabihin mo. Napahiya na nga siya, kung tutuusin napahiya siya doon sa pagharap nila ni BP Sara Di ba nagtataray-taray pa nga siya doon? Tinatarayan niya pa si BP Sara, pero yung mga sagot ni BP Sara, hindi niya kayang abutin Nagkakagulo-gulo yung style niya. Hindi, pag walang index card yun, kailangan niya rin talaga ng index card talaga. Ma'am, hindi po kailangan dito yung mga, gumagano pa siya Parang, kailangan mo yung maayos na salita, pero ikaw hindi ka maayos. Ano na to, karma na to sa kanya, kasi sa puro kasamaan o puro tarantaduhang pinaggagawa niya dyan sa mga Duterte o yung pagbibintang niya sa mga Duterte, eto na yung balik sa kanya. Ang tanong, nito, abangan natin dito yung balik kay Marcos. Yan. Balik kay Marcos yung ginagawa nila sa mga Duterte. Tama. What goes around comes around. Correct. Kasi katulad ng sinabi ko ni Ms. Cathy kanina, Coach, connect the dot. Konektado lahat ito Ako ini-imagine ko kung paano nila ginagawa yung plano doon sa loob ng bahay ni Risa Hontiveros. So paano sila nagmi-meeting, ikaw sasabihin mo to, sasabihin mo ganyan. At syempre yung financier nandun din yun. Correct. Makikita at makikita mo rin yun doon. Yun ang abangan natin. Yun ang abangan natin. So, sino yung mga bumibisita? alam yan ni Karen Kaya ako ito, Karen may back-up ka na. Si BP Sara Duterte, binaback-upan ka. So, ibig sabihin, hindi ka pababayaan yan. So, ito yung mga indirect statement ni BP Sara Duterte na gawin mo ang nararapat. Gawin mo, ilabas mo ang katotohanan, sabihin mo lahat ng mga nangyayari, pinagagawa sa iyo, inuutos sa iyo ni Risa Hontiveros, kasapakat ng mga New Yorker, kasapakat ng mga New Yorker. Ikaw, outfit mo, very New Yorker. Ito, very British. Ito, very London. Hindi, ito nga yung London. London. Diba? Ito yung Italianos. Italian, Singaporean. Ayan. Basta gano'n na lang. Konektado po lahat ito at ang bagsak nito sa gobyerno pa rin. Kasi alam naman natin na ito ay talagang pinagtulong-tulungan talaga nila. Meron silang, kung tayo na mga Duterte supporters, may common denominator na to, tayo, kundi pagtanggol ng mga Duterte, sila may common denominator din Yung mga terorista, yung mga dilawan, pulawan, common denominator nila is to eliminate the Dutertes. Agree. Yan. I believe in that. Alam mo dito, parang lumalabas dito, naging collateral damage lang talaga si Pastor Kibuloy. Yes. Talagang target dito. Yan, una, ipadala si PRRD sa ICC, tapos doon litisin, tapos bakbakan si BP Sara. Isipin mo ba naman? Pero kung nag-iisip ka ba naman, ba't mo naman pinagsama-sama sa bahay? Pinagsama-sama, dapat pinag-isa-isa mo. Diyos rin yun. Si God na rin yun. Akalain mo si Pastor is, whatever you say, si Pastor is a pastor. Ang dami niyang prayer warriors. Alam mo yan? Yes, oo. Sa kanila kaya, may nagdadasal ba sa kanila? Parang at tingin ko, sila lang nagdadasal sa sarili nila at hindi ko alam kung saan sila nagdadasal. They worship each other. They worship money. They worship each other. So, there you go. And compared to millions of persons na nagdadasal para kay PRRD, kay BP Sara Duterte, sa atin. Kasi pinagdadasal din tayo ng mga supporters natin. Kasi syempre tayo lumalaban sa katotohanan. So ngayon, ang problema kasi dito, tama, si Coach Oli, collateral damage, si Pastor Apollo Kibuloy. Kasi alam naman natin, si Pastor Apollo Kibuloy nagpapanalo talaga ng kandidato. Tsaka diversion again. Kung nakapunta ka sa Glory Mountain, Prayer Mountain, nakapunta ka na doon? Yes, ang ganda. All those pictures ng mga politicians na pumupunta doon, may picture si Pastor Apollo Kibuloy. But remember, nung si Pastor Apollo Kibuloy ay pinag-initan, ni isa sa kanila, walang lumapit, walang tumulong. And that's how the politician goes. Ganyan sila Marcos Jr. Alam mo yung nung syempre marami rin akong friend, wag yan, Cathy, yan, criminal yan and all. You know, I talk to them. Sabi ko, ang bait nung tao, hindi nyo kilala. Sabi ko, parang tingnan nyo na rin ako nung hinuhusgahan ako. Sabi ko, ganun siya. Ako, masasabi ko si Pastor Kibuloy, mabait siyang tao. Yes, nakausap mo siya. Personal mo siya nakausap? Yes. At saka nakakaiyak siya pag nakakaharap mo siya. There's something in him. It's so, alam mo, I wish you can experience that. Sana pa-experience, every time nakikita ako siya, naiiyak ako. I have a question. Nakausap mo na personal si PRRD?
Oo naman. Okay. Nakakatawa. Baliktad. There's something, magkaiba Magkaiba no? silang dalawa. Oo. Pero yung takbo ng utak, Yes. Oo. Yung passion nila to help. Pareho. Alam mo yung mafe-feel mo? Oo. Na yung totoo, yung kagustuhan nilang makagawa ng maganda sa kapwa. yes. Yun. That's it. That's Parehas it. parehong yung sakripisyo. Yes, sacrifice. Yung talagang yung inaala yung Kasi naman kapatid. parehas sila eh. Yung puso Yeah. nilang dalawa talaga namang todo. Yan yung nakita ko sa kanila. Pure. Todo. Di bali na ako na lang maapektuhan. Yeah. Ang nakita ko sa pinagkapareho din yung dalawa, mahal nilang mga bata. Lalo-lalo si PRRD may mga sakit. Si Pastor Apollo Kibuloy, every year, ginagawa niyang parang yung parang ba tawag nila sa Hong Kong? Disneyland. Yung Glory Kingdom. Mountain, Yung Kingdom mismo, yeah. ginagawa niya, tinibay niya lahat ng mga bata sa Mindanao. Kaya ngayon, hindi na nagagawa. Ako ulit si Pastor Apollo Kibuloy. Ayaw kasi nila, mga inggitero kasi nasa gobyerno ngayon. Yeah. Ayaw nila na nakikitang nauungusan sila. Yeah. Nung wala namang pondo na galing sa gobyerno. Doon sa sa Kingdom Yeah. may mga equipment doon, medical equipment na hindi mo makikita sa kahit na sa hospital din sa Pilipinas. Hindi naman yan naghahanap ng meron. heartbeat. Hindi yun. Yung mga talaga na parang robot na siya. Oo, robotics. Makikita mo talaga doon. Pero lang yun, ginagamit lang yun sa pag-aaral ng mga estudyante Diba? na libre. Diba? Oo. Iba. Tsaka yung nakita ko siya nung dinalo ko siya. Alam mo yung iba yung niya, yung magkikwento, nakakulong ka na, iniisip mo pa rin kung paano mapapaganda yung mga kasama mo sa kulungan. Yun. Ibang level. Saan kayo nakakita niyan? Imbes na isipin niya yung sarili niya na paano ako makakalabas. Kati, uy, pinaayos ko yung banyo kasi naawa ko sa tao. Kati, binila ko lahat ng chinelas yung mga tao. You know, di ba, hindi ka ba maiiyak na, oh my God. Sabi ko, Lord, ibang level. Yung parang, kung ako to pag-usapan namin is, nalulungkot ako, Kati, na alam mo, siya kinikwento niya kung paano niya gustong tulungan. And sinabi niya talaga sa akin, itinalaga ako ng Panginoon na mapasok dito para makita ko ano yung pwede kong maitulong sa mga less fortunate, yung mga hindi talaga guilty, biktima lang ng sistema, ng gobyerno na mali. Yun. Ayan, pinapakita. Alam mo yan, puro sakripisyo. Kaya yung sinasabi ko kanina, ito si Pastor Kibuloy, puro sakripisyo. Napaka-selfless nito. Yun, nakalagay kanina, 70% free. Free dyan sa JMC. Education. Ano yan Hindi yan Basta-basta na Sabi, hindi lang yan puro for members. Mas karamihan dyan, hindi members. Tagalabas. So, libre. Ganyan po si Pastor Kibuloy. Pati yung mga tinutulungan niyang mga bata, hindi members yan, mga yan. Hindi mga members yan. Mga katutubo. Yung iba. Correct. Kitang-kita natin dito. Tsaka hindi mga foreigner pa yung iba. Africa, lahat. Iba-ibang lugar. Iba-ibang lahi. So, ibig sabihin, hindi lang Pilipino, tinutulungan ni Pastor talaga. Kahit sino talaga. Nationwide. Wala siyang pinipili. Ganyan kalupit ang puso ng isang Pastor Apollo. Kahit Kibuloy. saan Hindi mo dalhin sila si nakikita. Ang naririnig kasi nila sa social media, sa mga mainstream media, yung mga negatibo Pero ito, mga ginagawa ni Pastor, hindi nila alam. Hindi nila alam. Correct. Dito nag-excel si Pastor. Yung alam mo yun, kahit saan mo dalhin, ibig na magmukmuk siya, yung iisipin niya pa na saan ako mag-ano dito? Saan ako makakatulong? Yes. Diba? Kasi kung ako, for example ako, yung makulong na ganyan, kahit wala akong ginagawa, isipin ko, ano ba yun? Ano ba ginawa ko? Parang may stress ka Di ba hindi parang masaya ako, may purpose ang Diyos para bakit ako nandito. Exactly. Para makatulong sa mga nandito. Yes. At na-inspired nga ako. Actually, nagawa ako ng nag-uumpisa ako nung charity work ko. Konting Congratulations. Na-inspire ako kay Pastor kasi biruin mo, wala siyang sinisino. Yeah. Kahit mayaman, mahirap, basta kailangan mo ng tulong, bibigay. Maliit na tulong lang, hindi yung kagaya. Alam mo yun, yung simpleng tulong mo, malaking bagay yun sa iba. Yes. Yeah. Unlike dyan sa kaya nga yung mga politiko natin, ang dami nilang pondo, pero hindi makatulong sa Ang tao. dami nilang source. Diba? Kinakamkam lang nila. Yung pera na yan, hindi yan habang buhay nasa iyo. Ibigay mo sa kanila. At alam mo, kung i-share mo yung blessings mo, mas bumabalik sa iyo ng marami. Correct. Hindi lang financial. Kung kalusugan, kaibigan,
'Di ba? At saka, alam mo yon yung pagiging mabuting tao niya, tahimik lang. Yeah. Kahit na yung ginawa sa kanya sobrang grabe, ginawa sa KOJC, sobrang hindi mo maisip na yung mga mababait na tao na to ginanon, tinarantado, binaboy nila. Pero si Pastor tumahimik lang. At ito na nga, I think yung paglabas nito ni alias Rene, galaw na rin ng Diyos to Exactly. Kasi, I believe in that. manahimik ka lang. Lalabas din ang katotohanan. In time. Kaya, Diyos ang gagalaw. Diyos ang gagalaw talaga sa mga, alam mo yun, mabubuti. Yung hindi mo na kailangan ipagtanggol yung sarili mo para maging mabuti ka o para makita yung puso mo. Iba na ang gagawa nun para maiangat ka. Magpakababa ka. At ang Diyos ang mag-aangat sa'yo. Yan ang ginagawa ni Pastor Kaya, imbis na magiganti, no? Wala kang maririnig sa kanya na kahit kukonting hint ng pagiganti. Pero basta makatulong-tulong tayo. Wala. Kaya, wala siyang hindi siya nagsasalita ng anything. Nakakabilib. Sabi ko, hindi namin kaya to. Kaya ako nga, mamura lang Magigiganti na ako Oo, diba? Pero ito yung ginawa sa kanila, matindi. Oo. Pinasara yung SMNI. Nilusob na 16 days. Kinupkub ang kanilang banal na lugar. Lahat, marami nasaktan, may namatay pa. Pero si Pastor yung paghihiganti, wala talaga Parehas na parehas nga Yung sinasabi natin na parehas na parehas sila ni PRRD. Sino yung nagsasakripisyo, yung itinataya ang buhay? Yes. Sila pa yung nakakulong ngayon. Sila pa yung pinipersecute. Oh my gosh. Ang ibang klase itong Pilipinas. Pilipinas, sana magbago ka na. Ako, mananawagan ako sa mamayang Pilipino kasi ang prayers po, walang imposible. So, pagpatuloy ho nating ipagdasal ang ating bansa, si PRRD at sa KOJC, Pastor Kibuloy. Okay? Ikaw, Maring RJ, baka may last wala naman, lang. Nabilin ka, si PRRD nagabilin Pahirap. Alam mo, kapit lang. Kasi parang 2.5 years pa tayo magtitiis. Pero malay mo, diba, hindi natin masabi. Baka mamaya si VP Sara na yung presidente natin. Hindi natin alam. Diyos lang nakakaalam yan. And naniniwala tayo at yung mga Pilipino na naniniwala din sa mga Duterte at sa katotohanan, kapit lang. Huwag tayong madismaya masyado. Dasal-dasal lang kasi wala namang imposible. Nagkakaroon talaga ng ganyan. Sinusubok tayo ng Panginoon. At pagtapos nitong mga pagsubok na to, katagumpayan ng mararanasan natin. We learn from every hardship, heartache, and everything. Okay, Sa akin naman, peace on earth. Peace on earth. Parang Miss Universe. Kahit nagkakagulo ang mga supporters, it doesn't mean na nagkakagulo. Hindi iisa ang aming adikain. Isa pa rin ang laban natin. Protektahan ang ating bayan at si PRRD ilaban kung ano yung tama. Ayun. Focus na lang tayo sa pagpapauwi kay PRRD. Yes. Doon tayo. Yun ang intindihin natin at itong suportahan din natin itong mga lalabas pang itong patungkol kay alias Rene. Naku, may lalabas pa daw. Ako nakikita ko maraming ilalabas si alias Rene tsaka to si Atty. Topacio. At abangan nyo, malay nyo naman, may lalabas pa aside from alias Rene. Yung USB, tago mo lang yan. Yung lalabas. Sige po, ikalat nyo. Baka meron kayong mga kaibigan, kapitbahay, kaklase, katrabaho, hindi pa nakakaalam. Ang Banateros po, araw-araw, Monday to Friday, 8 p.m. So, paki-invite sila. Kita-kita po tayo uli, mga kabanateros. Dito lang sa SMNI. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ako po, si Coach Oli. Ako naman po, si Master Judea. Ako naman po, si Paring RJ. At ako naman po, si Cathy Binag. Para sa Diyos at sa Pilipinas natin mahal. Di ko pa...